Hindi umano nababahala ang pamunuan ng Clark International Airport Corporation sa negatibong pahayag ni Tony Tyler, Director General and Chief Executive Officer ng International Air Transport Association o IATA. Sinabi ni Tyler sa kanyang pagbisita sa bansa na may potensyal umano ang Clark na mapaluwag ang air traffic sa NAIA, subalit malayo raw ang 100 kilometrong biyahe at hindi konbinyente para sa mga pasaherong papuntang Maynila. Hindi tayo worried dun. Sinasabi lang nila sa Manila, sinasabi ng gaya niyan, katulad ni Mr. Tony Tyler, na mahirap ang Clark na maging main airport dahil malayo, walang train. So eventually magkakaroon tayo ng train. Pero ako, sa akin, sa tingin ko ngayon, hindi mo na kailangan ng train. Kung gusto mo itayo yung train, okay, mas maganda. Pero kung hindi matatayo yung train, lalaki pa rin yung airport. We will do an efficient bus system. Hindi naman nagustuhan ng grupong Pinoy Gumising Ka Movement o PGKM na pinamumunuan ni Roberto Cruz at Regional Development Council o RDC Chairman at City of San Fernando, Pampanga Mayor Oscar Rodriguez ang pahayag ni Tyler. Ayon sa kanila, dapat raw na seryosong tignan ng gobyerno ang kahalagahan ng SIA at pagpapaunlad nito. Iaapila naman ni Rodriguez at Pinoy Gumising Ka Movement ang negatibong pahayag ng IATA Chief. Ayon naman kay Luciano, maaaring magbukas sa mga paliparan sa bansa na hindi makakaapekto sa operasyon at pagkilala sa SIA bilang isang pangunahing paliparan. Hindi naman natin sinasabing patayin yung NAIA, isaray NAIA at Clark lang, no? At ang kailangan lang is speed rail, no? Sabi ko, pwede tayong twin airport system. At very, very viable yan. Kasi ngayon, pinakita ng Clark na viable. Hindi raw makakaapekto ang mga negatibong komento para itaguyod ang pagpapaunlad sa SIA at makahikayat ng mga turista. Ang kailangan lang naman sa Clark, dalawa. One is an express rail system that will connect it to the business center, no? At pangalawa, infrastructure inside, a big terminal, no? Napatunayan na rin umano ng Clark International Airport ang papel nito bilang isang mahalagang paliparan. Ngayong taon lamang ay 7 ulit na nag-divert ng flights ang mga local at international carriers na lalapag sa NAIA papuntang Clark International Airport. Nitong nakaraang taon nagpahayag ng interes sa pamumuhunan sa mga infrastruktura sa SIA, ang Metro Pacific Investments Corporation na pag-aari ng Kapampangan negosyanteng si Manny Pangilinan. Bukod sa pagtatayo ng second terminal sa Clark International Airport, ay plano ni Pangilinan na magtayo ng isang high-speed rail system na magkokonekta sa Clark at Metro Manila. Pabor din si Pangilinan sa paglalagay ng intermodal transport system tulad ng tren, taxi at mga bus na maaaring magbigay ng serbisyo sa mga pasaherong lalapag sa Clark International Airport. Kasama si Jeffrey Gomez, ako po si Zaira Fajardo Marcaida. Alerto, alisto sa pagbabalita.